Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon narito na naman po ang bagong update sa Bagyong Paulo mula sa Pag-asa Tropical Cyclone Bulletin No. 6, issued kaninang alas 2 ng hapon, Thursday, October 2, 2025. Mga kaibigan at followers, kumusta po ang kalagayan dyan sa inyong lugar? I-comment nyo naman po para malaman ng buong Pilipinas at pakishare na rin ang update na ito para makatulong tayo sa mas marami. Salamat! At narito na ang ating ulat. Si Bagyong Paulo ay nananatiling may lakas habang kumikilos pa kanluran sa Philippine Sea. Huling namataan kaninang alauna ng hapon sa layong 500 at 30 kilometro east ng Infanta, Quezon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 75 kilometro bawat oras malapit sa sentro at may pagbugso na aabot ng 70 kilometro bawat oras. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras at ang malalakas na hangin ay umaabot hanggang 350 kilometro mula sa sentro. Batay sa forecast track ng Pag-asa, si Paulo ay posibleng lumakas pa bilang severe tropical storm ngayong gabi. Inaasahan itong maglandfall sa pagitan ng Southern Isabela at Northern Aurora bukas ng umaga, Oktubre 3. Pagkatapos ay tatawid sa Northern Luzon at lalabas ng West Philippine Sea sa hapon. Sa Sabado ng umaga, Oktubre 4, inaasahan itong tuluyan ng makalalabas ng Philippine Area of Responsibility. May mataas na posibilidad din na si Paulo ay lalakas pa at maging isang typhoon pagdating sa West Philippine Sea. Sa kasalukuyan, nakataas na ang mga tropical cyclone wind signal. Signal number 2 sa central at southern portion ng Isabela, hilagang bahagi ng Quirino, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, silangang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, at hilagang bahagi ng Aurora. Sa mga lugar na ito, posibleng maranasan ang gale force winds mula 62 hanggang 88 kilometro bawat oras sa loob ng 24 na oras. Signal number 1 sa Cagayan, nalalabing bahagi ng Isabela, Quirino at Nueva Vizcaya, kasama ang Apayao, Abra, Kalinga, nalalabing bahagi ng Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, nalalabing bahagi ng Aurora, hilagang bahagi ng Bulacan, hilagang bahagi ng Pampanga, hilagang bahagi ng Quezon kasama ang Polillo Islands, Camarines Norte, hilagang bahagi ng Camarines Sur at Catanduanes. Sa mga lugar na ito, mararanasan ang hangin mula 39 hanggang 61 kilometro bawat oras sa loob ng 36 na oras. Bukod sa malalakas na hangin, may banta rin ng storm surge na maaaring umabot mula 1 hanggang 3 metro sa mga baybaying dagat ng Ilocos Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes sa loob ng 36 na oras. Sa ating karagatan, posibleng magtaas ng gale warning ngayong hapon para sa seaboards ng Northern at Central Luzon. Posibleng umabot ng 6 na metro ang taas ng alon sa seaboard ng Isabela hanggang 5 metro sa baybayin ng Cagayan at Aurora at 3 metro sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Mapanganib ang paglalayag para sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Sa kabuuan, si Bagyong Paulo ay patuloy na lumalakas habang papalapit sa Northern Luzon. Inaasahang magdadala ito ng malalakas na hangin, pagbaha, pagguho ng lupa at storm surge sa mga lugar na maaapektuhan. Posibleng umabot pa ito sa typhoon category pagkatapos dumaan sa kalupaan. At yan muna ang ating update. Salamat sa panonood.